Praise the Lord. Ang sabi ko po, praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon that once again, we are touched dahil po hinipo natin ngayon ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong mga panalangin, sa pamamagitan po ng ating pangapagsamba. Alam niyo po, worship is so powerful. Nalala ko kapag nasa sasakyan ako at inaatake ako ng napakaraming mga bagay, no? Wherever I turn on the sound, the music, at habang kumakanta si Don Moen, no? Na nahihil yung mga bagay-bagay, mga sugat ng kaisipan, no? Mga kalungkutan. So that is the power of worship. And we thank God that once again we are revived. Amen po ba? Every Sunday, nare-revive po tayo. Ang revival ay nangyayari sa pamamagitan po ng spiritual battle. Amen po ba? Kapag mayroong spiritual battle, nare-revive po tayo. Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay isang battle. Tama ba? Because yung kaaway ayaw niya yan. So nakikipag-battle tayo. Ang pag-worship sa Panginoon ay isang battle, which is ayaw ng kaaway. Amen po ba? And that's why today, napatunayan po sa ating mga awitin na talagang napaka-powerful ng ating pong pagsamba, ng ating pong sama-samang pananalangin. Because, alam niyo po, kapag tayo ay sama-samang nagpupuri, sama-samang nananalangin, mas malakas ang puwersa. Pwede bang palapakan natin si Lord? Nasabi ko, mas malakas ang puwersa ng mga taong nagkakaisa sa pagpupuri at pananalangin. And that's why today, we are so much thankful sa ating pong dakilang Diyos na tayo po ay nagkasama-samang muli upang ituloy ang series po natin for today, no? Na kung saan ay second to the last Sunday na of this month. And next week, we will be excited for the Lord we're going to prepare us once again through the life of Pastor Christian. Alam niyo po, next week nandun po ako sa Gwangju, no? And we're going to visit our daughter church for an empowerment and encouragement sa ating pong daughter church under the servant leadership of Pastora Gretchen. And continue to pray for me habang ino-oversee natin ang ating mga daughter churches. Ay naniniwala po ako na the intervention of the Lord is very much important, napakahalaga niyan, and yan yung i-emphasize natin sa mga simbahan. No, we are not just planting church, no, we are preparing the next generations to meet Christ. Amen po ba? Napakahalaga ng natin, ng ginagawa natin. But we need to understand, and we will let these things sa kanila na napakahalaga din na yung buhay natin ay talagang naka-align sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lang tayo kumikilos, hindi tayo gumagawa. Si Lord, hindi yan tumitigil. Hindi tumitigil ang Panginoon sa kanya pong mga ginagawa sa buhay natin. He is always active. Kaya dapat tayo po active din tayo. Amen ba? Yes, of course, darating yung time na tayo ay manghihina, no? Madi-discourage. Darating yung time na tayo may mga katanungan. Darating yung time na tayo magkakasakit physically, spiritually, sometimes financially. But I would like to remind you and me that God is never stopping, or God is never stagnant. Hindi siya tumitigil sa ating pong lahat. Naniniwala ba kayo doon? And that's why the series for this month, ay pinamagatang Unstoppable. Naniniwala ba kayo na ang Lord natin ay unstoppable, that He can do all things for us? Amen po ba? And this unstoppable, kasama na dyan yung tinatawag nating for today, ang title ng ating pong pag-aaralan ay yung pinamagatang unstoppable power, He never forsake us.
Naniniwala ba kayo doon? Lord, salamat po because you never forsake us. You never stop loving us, Panginoon. Ang ganda ng mensahe, Panginoon, yung mga kanta, yung mga encouragement, Lord. Salamat po. It connects us, Lord. It connect with the message. Salamat po, Panginoon, that you have prepared this message. You have prepared the songs, and you have prepared our heart, Father God, upang malagyan, Panginoon, ng inyong mga salita. Thank you, Father God, for the alignment, Lord, sa inyo pong vision. Maging sa mga message, Lord, ng aming pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, Panginoon, naka-align, Lord, sa kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Continue, Lord, to empty us and fill us, Lord, with your words for today. Banal na Espiritu, continue to minister to each and every one of us. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan ka namin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sabihin nga natin, unstoppable power, He never forsake us. Kailan ka iniwan ng Diyos? Diba? Alam niyo yung kantang yon? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Di ba? Nalala ko lang yung kantang yan, He never stop. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, hindi po tumitigil ang Diyos. At kailanman hindi niya tayo pinabayaan. I would like to remind you, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Na kahit nasa mga panahon na halos gusto mo nang iwan, ang Lord, never siyang nag-give up sa'yo. Pwede bang palapakan mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo? And I would like to focus on the life, go back to the life, the history, the story of our forefathers. No? Kahit hindi naman tayo nanggaling sa kanila, dahil itong mga to ay mga Israelita, at tayo ay mga Gentiles, But lahat tayo galing sa Panginoon, Sila yung mga ninuno na kung saan tinitignan natin yung mga nakaraan nila, na matututo tayo sa mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. And I'm talking about the life of the Israelites during the time of Moses. Balikan natin. At ang text po natin for today ay matatagpuan sa Exodus chapter 13 verse 17 to 22. Ganito ang sinasabi. When Pharaoh let the people, alam ko nakaka-relate na po kayo dito. Okay, bibilisan natin. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So ang kwento dito, ito na yung time na kung saan ginamit ng Panginoon si Moses. Sa sobrang sabang haba ng panahon ng kanilang paglilingkod, physically, mentally, spiritually, talagang sobrang hirap na sila. At nakita ito ng Panginoon, yung dalangin nila, yung paghihirap nila, yung iyak nila, ay nakita ng Diyos. At dumating yung panahon na ginamit na niya, ang isa sa mga tinikilala nating father of faith na si Moses, upang ang mga tao niya, alam niyo po, ito talagang malapit sa puso ng Diyos ng mga Israelita. At during that time, ginamit niya po si Moses para itong mga taong ito ay makalaya mula sa pagiging isang slave. Mga alipin sila. Ibig sabihin, kapag alipin ka, wala kang karapatan sa buhay mo. During that time. Amen po ba? Hindi mo pagmamayari ang buhay mo during that time because you are under the leadership of the king. Wala kang karapatan. Amen po ba? Ang karapatan mo lang ay huminga. Dahil yon, talagang for sure, hindi na kontrolado ng hari during that time. Pero yung buhay mo, pagmamayari ng hari. During that time, sobrang hirap na hirap po sila. At salamat sa Panginoon, makikita po natin doon sa kwento na ginamit po si Moses para sila ay makalaya. Ituloy natin. Sabi doon,
Verse 18, sabi doon, so God led them, the people around by the desert, road toward the Red Sea. Ito na yung time na kung saan makikita natin yung mga miracles ng Panginoon. Mamaya, ihimayin natin yan. So the Israelites went up out of Egypt, ready for battle. Sabi doon, Moses took the bones of Joseph with him. Mamay, papaliwanag ko yan. Sabi doon, because Joseph had made the Israelites swear an oath. Napakahalaga ng oath during that time. Napakahalaga. It's a covenant. Okay. Hindi ako magmamadali. Mamay, makikita natin yan. Sabi doon, he had said, sabi, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place. Sabi doon, after leaving Sukkot, is a place, Sabi doon, they camped at Etham on the edge of the desert. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. So, neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Grabe. Alam niyo po, nung binabasa ko, of course, kailangan para mas maintindihan niyo, you have to go back to that previous chapter. Tapusin niyo hanggang sa mga sumusunod na mga verses, mga chapters. Makikita niyo yung totoong, yung kabuuan ng kwento, and you will see how God is so amazing sa buhay ng mga Israelita during that time. And then you reflect kung paano yung mga ginawa niya, and then you ask yourself, ginagawa pa rin ba ng Panginoon yung mga bagay na ito sa panahon natin ngayon? He is so amazing during that time. Sa palagay niyo pa si Lord, amazing pa rin sa panahon natin ngayon. He is so powerful during that time. Sa palagay niyo pa sa panahon natin ngayon, powerful pa rin siya. He never changed. His power never changed. God's love and God's power is not seasonal, mga kapatid. Tatandaan niyo yan. It's not based on convenience or comfort. Naniniwala tayo na ang pag-ibig ng Panginoon is the manifestation of God's power. Anong ibig sabihin nun? Hindi na natiling salita yung sinabi ng Diyos na mahal niya tayo. Amen po ba? Yung kapangyarihan ng Diyos ay nagmanifest sa pamamagitan ng pag-ibig na makikita natin yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Without Jesus on the cross, you cannot see the love of the Father. Amen po ba? Without Jesus on the cross, you cannot see the power of God in us. Amen po ba? Paano, pastor? Wala pa naman si Jesus noong Old Testament. Sino nagsabi? Nandun na si Jesus. Unahan ko na lang po yung mga magtatanong dito. Amen po ba? Naandoon na siya. Even during the creation, nandun na ang ating Panginoong Jesus. How about the Holy Spirit? Nandun na rin po siya. Ay, sabi sa John, di ba, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Though kahit na makikita natin that God is power, because God is, what? Ano po? Siya ay, hindi siya flesh. Siya ay ano po? Spirit. He is Spirit. He is power. So para mag-manifest yung kapangyarihan ng Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ. Nagkatawang tao siya. At makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos doon. Amen po ba? Namatay, muling nabuhay, at naniniwala tayo na siya po'y muling babalik para sa ating lahat. That is the power of God. And that power never stops. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon?
And God's love is covenantal. Yung tinatawag nilang covenant. Ito na yung pag-ibig na sinabi niya noon at pinatunayan niya sa ating mga forefathers na ngayon ay ginagawa niya at gagawin pa niya sa mga susunod na araw ng ating pong mga buhay. He is committed. Amen po ba? Na kahit na sobrang pasaway tayo, pero yung commitment ng Panginoon to provide for us is there. Hindi nawawala. Consistent siya sa mga sinabi niya noon, ngayon at magpakailanman. Constant ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Amen po ba? Hindi kagaya natin na sinubok lang ng panahon, nanlalamig tayo sa Kanya. Pero alam niyo po, because of the amazing grace of the Father, patuloy niyo po tayong iniintindi at minamahal. Amen po ba? And one of the greatest example of this is His relationship with the Israelites. Nakita niyo po kung gaano kapasaway ang mga Israelita even during that time. So even when they were in the wilderness, kung makikita niyo po, not in places, not in palaces or promised places, kung makikita niyo po doon, sobrang napakatigas ng mga ulo ng mga tao during that time. But I would like to say, His power never stopped. His presence never left them. And His Spirit never failed to guide them despite of their negative characteristics. Amen po ba? Hindi iniwan ng Panginoon ang mga taong ito. Kaya tamang sabi kanina ni Brother Jojo, He never left us. Ang ganda ng message ng kanta. He never left us. Kailan yung mga panahon na iniisip ninyo na parang iniwan na kayo ng Panginoon? Kapatid, I would like to remind you, never kang iniwan ng Diyos. Na kahit minsan, iniisip mo na para bang ang layo-layo ng Panginoon, mali ka. Baka ikaw ang malayo. At kahit ganun pa man, naghihintay ang Panginoon, naghihintay ang Diyos sa iyong muling pagbabalik sa Kanya. Amen po ba? He will never stop loving us. His presence never left us. And His Spirit never failed to guide us. Mananatili yan. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. And this unstoppable power, hindi mapipigilang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa. Ni kahit sino man, hindi ito pwedeng pigilin ng kahit anumang klaseng kasalanan because the sins of this world was already forgiven through the Lord Jesus Christ. Amen po ba? I would like to share 3 things. God's unstoppable power, brothers and sisters, is the manifestation of His love that never left us. The first one that I would like to share, and I would like to say that where He leads, His love abides. Saan man tayo dalhin ng Panginoon, huwag mong kakalimutan na yung pag-ibig niyang puro ay laging nariyan. The word's pure. Kasi ang daming pag-ibig, hindi naman pure. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang isang tao, in the sides of human, kapag nagmahal ang tao, pwedeng shallow lang. Pwedeng ganito lang or pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, pwedeng mawala. Nakanya po, pwedeng mawala, depende sa situation. That is the human characteristic of love. Pero si Lord, hindi. Amen po ba? Hindi siya nakabase sa sitwasyon. Ibig sabihin, ano man yung condition ng katawan mo, ng kaisipan mo, ng character mo, yung pag-ibig niya hindi magbabago. Tatandaan ninyo yan. Lalong-lalo na po sa mga dinadapuan ng stress, dinadapuan ng panghihina,
Normal yan. Normal yan. But I would like to encourage you. Pag naranasan natin yan, remember that the love of God is enough. Hindi ka niya iiwan. That love is pure. That love is pure. Amen po ba? So kapag inilid tayo ng Panginoon, expect that His loves abide. Bakit? Kasi alam niyo po, may mga leading si Lord na very uncomfortable sa atin. Nakuha niyo po? May mga leading si Lord na kung saan against sa will natin. Based on my experience, ayoko naman yung leading ng Panginoon kasi very uncomfortable. Totoo. Maraming situation sa buhay ko, very uncomfortable. Pero, ito yung pagkakaiba. Even though it is very difficult in God's leading, there is peace. Amen po ba? Hindi mo may pagpapalit. Ang totoong kapayapaan ay mararanasan mo sa gitna ng kadiliman dahil naniniwala ka na kasama mo ang Diyos. Without God, without the Lord, you cannot experience peace. Amen po ba? So where He leads, I do believe that His love abides. Tignan natin. In verse 17, balikan natin. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Palestine country. Okay, tignan natin mamaya, may ipapakita ako sa part na yan. Though that was shorter. Tignan nyo po pwede naman silang dumaan. Okay, sa lugar ng mga Palestino para hindi na sila umikot pa. Pero bakit ganun ang ginawa ng Panginoon? Basahin muna natin ito. Sabi doon, okay, for God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Naku, niyo po? So alam ng Panginoon yung condition ng character nila. Alam ng Panginoon yung condition ng kaisipan nila. Alam ng Panginoon kung ano yung kakayahan nila. Okay po ba? Merong mas madali. Pero kapag dumaan na sila doon, may mga pagsubok na mararanasan nila. Alam ng Panginoon kung mapagtatagumpayan nila yon or hindi. They're not ready. Hanggang ngayon naman, naglalaban pa rin yung dalawang bansang yan. Tama po ba? Ang Gaza Strip, Palestinian, kailan lang binomba na naman ng Israel ang Gaza at napakaraming mga namatay. Yung part na yon, I would like to show that. Okay, titignan natin ngayon. Next slide. Sabi diyan, kung titignan nyo yung mapa, yan. Oh, late pala, hindi ko kita dyan, bro. Ayan. Ayan, kung mapapansin ninyo, mga kapatid. Yan, so ito yung yung mapa na kung saan makikita natin yung journey. Maliit hindi nyo kita. Ayan. Okay, paano mas malaki dito? Yan. So kung mapapansin ninyo, nandito po ang Egypt, yung pinagmulan ng mga Israelita. Tama po ba? At dito, ilang taon po silang binihag dyan. At dahil po sa intervention ng Panginoon, ginamit si Moses. At mapapansin ninyo yung red na yan yung naging journey ng mga Israelites papunta doon sa Promised Land. Yung binabanggit ko kanina, ito yun yung Gaza Strip, na kung saan mas mapapadali sana ang kanilang paglalakbay kung dito sila manggagaling. Tama po ba? Pero bakit doon? Sabi ng Panginoon, hindi niya hinayaan na sila ay dumaan dito sa shorter and very convenient. Siguro may mga pa diyan, may mga madadaanan silang mga palengke, may mga samgyupsal, may hamburger. So hindi sila magugutom. Wala po 'yun pang lang 'yun. Okay? Sa madaling salita, very comfortable sana kung dito sila dumaan. Tama ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi. Kasi during that time, may pag-aaway-away. Pwede silang atakihin ng kanilang o kunin sila bilang, during that time kasi, uso ang labanan. Diba? Uso yung pananakop. Kasi kailangan nila ng mga tao. Kapag
natalo ka, then yung mga tao, they will, gagawin nila mga slave. Ganun yun. Amen po ba? So hindi na yan ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Ang layo mga kapatid. Hanggang sa sila po ay, pero alam niyo po, ang napakagandang bagay dito. Tingnan niyo po ito ha. Kung hindi nila naranasan ito, hindi nila dinaanan ng mga lugar na ito, hindi nila makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? God lead them in this very difficult situation so that God will going to show His power, His supernatural in their life. Etong lugar na ito, nakita nila dito yung mga himala ng Diyos. Nakita nila yung isang bato na kung saan, paanong manggagaling ang tubig sa isang bato. Amen po ba? Paano manggagalang ang isda at tinapay sa langit? Tama po ba? Paano napakarami nilang naranasan. Pero napakahirap ng kanilang pinagdaanan. Wilderness. Pag sinabing wilderness, napakahirap ng tubig diyan. Wala kang makikitang mga green. Amen po ba? Napakahirap ng sitwasyon. Pero hinayaan sila ng Panginoon na maranasan yung mga bagay na ito so that they will depend on God and God will going to show His miracles and supernatural upon their life. This is the question. Ano yung mga wilderness ng buhay natin ngayon? Ano yung mga bagay na very uncomfortable sa'yo? And the second question is, do you take it na kung saan yung mga situation na yan, inaako mo na galing sa Panginoon or not? Ngayon, kung inaako mo na galing sa Panginoon yan, ito po yung palatandaan. You will be at peace. At tandaan niyo yan. You will be at peace. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag dumaan kayo sa situation na yon, yun yung palatandaan na kung saan makikita ninyo na kayo ay nasa Panginoon. You will be at peace in that very difficult situation of your life. Iiyak ka, pero hindi susuko. Amen po ba? Uupo ka, pero panandalian lang ikaw ay tatayo. Matitisod ka, tatayo ka, papagpagin mo, at sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko to dahil meron akong Diyos na buhay. Amen po ba? I would like to challenge you. Walang susuko. Amen po ba? Magpapatuloy tayo. Amen. God's love, lead them, not left them. Never kang iiwan ng Panginoon. Though they were wandered, though they were abandoned, mga kapatid, though they struggled, though they were not without support, no? God didn't lead them or lead them to the wilderness to lead them there. Hindi po sila iniwan ng Panginoon. Ang sabi diyan, God leads us into inconvenient situation, not to harm us, but to shape us, prepare us, and reveal His power to each and every one of us. Amen po ba? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Sabi niya doon, makikita naman natin yan sa ginawa ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 2 verse 7, ang sabi diyan, for the Lord, at inulit ito no, sa Exodus, nakita natin kanina, for the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He knows you're drudging through this great wilderness. Alam niya yung mga pagrereklamo natin, yung mga murmuring natin, yung pag-aaway-away natin, yung mga differences natin, alam ng Panginoon yan. Amen po ba? This 40 years, the Lord your God has been with you. You have lacked nothing. And this is the question, kailan ka iniwan ng Panginoon? Ang dami mong mga kapalpakan sa buhay. Ang dami nating kapalpakan sa buhay. On and off tayo sa ating mga pananampalataya, but until now, nandito pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon.
Kailan ka iniwan ng Diyos? Never. Say never. Amen po ba? Amen. His love didn't fade in dry places. His power wasn't limited to the promised land, brothers and sisters. Hindi lang ito para sa kanila. It is an active love. It is an active power. It is an active hands of the Lord today, bukas, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen po ba? Parang ano yun kanta yun no? Ang sabi diyan, His guidance didn't depend on their goodness. It came from His faithfulness. Nalala ko yung sabi kanina, wala tayo dito dahil mabubuti tayo. Wala tayo dito dahil meron tayo mga bla bla bla. Hindi ganoon. Nandito po tayo dahil mabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. Nagsusurvive po tayo dahil mabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. Imagine that. Amen po ba mga kapatid? And what is the declaration? Even in the dry places, God is still flowing with power because His love never runs out. Never. Hindi mauubos ang pag-ibig ng Panginoon. Grabe ano po? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Remember that the Lord, wherever He leads you, saan ka man dalhin ng Panginoon, hindi niya hahayaan na hindi mo maranasan ang Kanya pong pag-ibig. Amen. Pangalawa, where trust in God abounds. Ito yung matindi. Supernaturals unfolds. Ito po yung ikinukulture natin sa ating pong simbahan, sa ating pong family. To believe on the supernaturals on God. Enough for natural things. Believe on the supernaturals. Hindi tayo nabubuhay para sa mga natural na bagay lamang. Because natural things, itong mga natural na bagay, mananatili po dito sa lupang ito. But supernaturals is there in heaven. Amen po ba? Tingnan natin. In verse 19. Sabi diyan, Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the Israelites swear an oath. He had said, God will surely come to your aid. And then you must carry my bones up with you from this place. Ang ganda na itong part na ito. During that time, kung babalikan niyo po ang church history, ano po, yung in connection with this context. Ang buto ng kanilang mga leader, ang buto ng kanilang mga forefathers, no? Lalong-lalo na in this context, no, merong tinatawag silang covenant. Nagkaroon po ng covenant yung etong si Joseph sa Panginoon during that time. At kaya nga sinasabi nila, ang pinangahawakan nila, that covenant, yung covenant na yan, ay pinangahawakan nila na gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga susunod na henerasyon or ng pamilya. Ano yung gusto kong makita nyo sa part na yan? Pinangahawakan ng mga Israelita kung ano yung pinangako ng Diyos sa kanilang mga leader during that time. Now, in our time, ano yung pinangahawakan natin na pangako ng Panginoon sa atin? In their journey, kahit saan man sila pumunta, yung bones na yan is the manifestation of God's promise in their family, in their generations. Kaya kahit saan sila pumunta, pinangahawakan nila yung pangako ng Panginoon. Now, this is the point. Napakahirap po. Nakita ko lang na lumakad tayo sa buhay na meron tayo ngayon, even sa ating mga personal na mga ministries, families, without the promises of God in us. Ano yung pinangahawakan mo kung bakit ka ngayon nagpapatuloy? That is the question. Because this life is not easy. Tama po ba? And in fact,
pinadadaan tayo ng Panginoon sa napakahirap na sitwasyon. Ngayon, kung wala tayong pinangahawakang pangako ng Diyos, I don't think so. Na makakayanan natin ang mga bagay-bagay. Amen po ba? This is the question. What is the promises of God that is in your heart right now? Meron po ba tayong pinangahawakan? Ang sabi diyan, God will surely come to your aid. And then you must carry my bones up with you from this place. Ano yung pinangahawakan natin, mga kapatid? Meron po ba? Amen po ba? Yung mga wilderness ng buhay natin is a platform of God's power. Anong ibig sabihin nito? When God put you in that very difficult situation, yung wilderness na sinasabi diyan, kung i-apply na natin sa mga buhay po natin ngayon, doon ngayon may mga wilderness pero wala nang nagta-travel doon, no? Wala nang pupunta na lang ang mga tao doon para mamasyal. Pero yung mga wilderness ng buhay natin, ito na yung mga sitwasyon na napakahirap. Amen po ba? The question is, sigurado ba tayo na kapag dumaan tayo sa mga wilderness na yan, ng ating po mga buhay, ay meron po tayong hawak-hawak, no, meron po tayong pinangahawakan na pangako ng Panginoon. The wilderness was a platform for power. In Nehemiah chapter 9, verse 19 to 20, and sabi doon, yet in your manifold mercies you did not forsake them in the wilderness. The pillar of the cloud did not depart from them by day. You also gave your good spirit to instruct them. Naalala ko po tuloy noong mga panahon na nagsasuffer tayo because of the situation in this church. No? Lord, ang hirap kasi meron po tayong mga kapatiran na kung saan makikita natin kung paano po sila nagsasuffer to come, no, in this place from a very far place of South Korea. Lord, sabi ko, Panginoon, hanggang kailan ganito, no? That's why, Lord, sabi namin nag-establish a church in Kimpo para po mailapit ang simbahan. Pero nawala yung church, no? Nawala yung church. At nanatili yung church dito sa Seoul. Pero nung i-trainage naming mag-asawa, sabi ko, bago pa man mawala yung church doon, i-ready na ng Panginoon yung Seoul. Naalala ninyo? Ni-ready niya. Yung pala talagang God planned to dissolve the church in Kimpo para makapunta po dito. Pero Lord, sabi ko, ang hirap ng mga situation, mga kapatid namin, kasi magta-travel sila ng malayo. Pakahirap. Pero later on, nakikita ko po, na kung sino pa yung mga nahihirapan, very inconvenient yung biyahe nila, sila pa yung mas lalong nagsaserve. Sabi ko, napakagaling mo, Panginoon. Sabi ko, hindi ko nakita yon. I don't know what the Lord is doing in your life. But I can see that God is molding you in that very difficult situation. Sabi ko, kung sino pa yung malalayo, sila pa yung mas lalong nagpapagamit. Tama ba? Kung sino pa yung mga talagang hirap, walang trabaho, kung sino pa yung talagang makikita mo yung paggamit ng Panginoon sa kanilang mga buhay. And every one of us here, iba't iba man yung mga estado ng ating mga buhay dito, sa Korea, layo ng mga bahay, nakikita ko po that God is really using us mightily for His glory. So sabi ko, Lord, salamat kasi ipinakita mo sa akin yung beauty ng plano mo. Pinapadaan mo po kami sa situation na napakahirap, pero ito pala yung plano mo para sa kanila, para mas ma-mold sila,
in preparation for the harvest. And I can say God is faithful. Amen po ba? God is faithful. God's power in the wilderness of our life wasn't just about survival, mga kapatid. Tatandaan nyo yan. It's not just about survival. It was about supernatural instruction and provision. When the Lord leads us, He will show us the supernatural instructions together with provisions. Amen po ba? Amen. Makikita niyo po dito sa picture na ito. Kanina nadaanan na natin. Ewan ko nalagay ko dyan. Maliit na naman. Ayan. So makikita niyo po dyan kanina, nabanggit ko na siya. Pwede naman silang dumaan doon, pero hindi inayaan ng Panginoon. Anong purpose? For sure yung mga tao during that time, iisipin nila, grabe naman tong Lord natin. Totoo bang mahal na mahal tayo nito? Meron naman mas magandang, very comfortable na daan. Bakit tayo dito pinadaan? Tama po ba? Dumarating ba sa buhay natin, Lord, ang tagal-tagal ko na naglilingkod sa'yo. Bakit ngayon nasa, grabe ka Lord, di ba? Ang dami kong pagsubok na pinagdaraan. Give up ko ngayong trabaho ko para makapag-serve ako sa'yo. Tama po ba? Na-question niyo na po ba ang Panginoon sa mga buhay ninyo? Many times, tama? Lord, kala ka po ba tinawag mo kami dito sa Korea para maglingkod? Pero bakit grabe naman yung nangyayari? Amen po ba? Marahil ganun din yung mga kaisipan ng mga Israelita during that time. Kasi napaka-terrible ng kanilang mga pinagdaanan. Pwedeng dumiretso sila doon, hindi na sila mahihirapan. Tama po ba? Pero bakit pinadaan sila? Ang ganda po kasi alam niyo po kung bakit? Gusto pala ng Panginoon na iparanas sa kanila at sila lang talaga ang nakakita at nakaranas ng mga miracles during that time. Amen po ba? Hindi ba napakasarap maranasan yung mga miracles ni Lord? Now, if you want to experience the miracle of God, unang-una, kailangan meron kang malalim na relasyon with Him. Amen po ba? Pangalawa, you need to trust Him. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi kagaya ng perspective ng tao na you have to see first, then you will believe. No. Sa Panginoon, you have to believe Him first before you can see the miracle. Amen po ba? Napakarami nilang mga naranasan, nakita ng kanilang mga mata ng mga miracles. And that is the leading of God. Sometimes we don't understand the leading of God. But I would like to challenge you. I would like to encourage you. The more you don't understand the Lord, the more you put your trust in Him. Because the more you trust your trust in Him, you will see and experience the supernaturals of His hands. Amen po ba? Amen. Yung mana, napakarami nilang mga naranasan during that time. Biro mo, naglalakbay sila during that time, yung sapatos nila hindi na pupudpod. Nakailang sapatos na si Brother Rupo, Pero yung mga during that time, yung mga Israelita, ang sabi doon, habang naglalakad sila, hindi nila kailangan ng payong. Nakailang payong na tayo. Disposable yung mga payong natin. Di ba? Yung mga Israelita, habang naglalakad sila, meron pong sumusunod sa kanilang ulap. Ganon din sa araw na kapag sobrang init. Amen po ba? Yung mga damit nila during that time. Di ba? Nakita niyo po yung miracles ng Panginoon. Nagutom sila, nagreklamo sila. Siguro si Lord, mga reklamador kayo. Sige, kahit na reklamador kayo, eto yung mga pagkain. Di ba? Sobra-sobra pa, Len. Amen po ba? Ang daming mga, doon pa lang may nagsya-Sharon na doon, Amen po ba? Sobra-sobra pa. Amen po ba? Lakad na naman. At nakita nyo po sa kanilang paglalakad, nauuhaw sila, nagreklamo na naman sila. Ang init!
Wala man lang tubig, dinala-dala mo kami dito, buti pa sa Egypt, napakaraming tubig doon. Amen po ba? Balik, for sure, ganyan ang inisip nila. Balik na lang kami doon. Si Lord, ang sabi niya, mga ano talaga kayo, mga reklamador. Nakita niyo po yung pag-ibig ng Panginoon. Nagagalit na siya, pero nandoon pa rin yung pag-ibig. Ang sabi niya, dahil sa katigasan ng ulo ninyo, eto yung bato, basagin mo! Pak! Labas yung tubig. From nothing, out of nothing. Sino ba magsasabing may tubig sa bato? Amen po ba? Kita niyo po yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakita niyo po si Lord, grabe siya, no? Grabe yung, it's so amazing. Na kahit anong tigas ng puso natin, anong kapalaluan ng isip natin, He never failed us. Yes, marami tayong pagkukulang. Pero bilang isang tatay, He will provide. He will continue to love and He will continue to forgive us. Pwede bang palapakan natin si Lord? Sometimes God removes the scenery, the conveniency, so He can reveal the source. Kailangan natin maintindihan yung mga bagay-bagay na kagaya po nito. Minsan, napakasakit, napakahirap, pero kailangan. Why? Dahil minsan, because of the conveniency, because of the beautiful situation, scenery ng ating po mga buhay, hindi siya makakilos. Amen po ba? Those things are the works of the Lord so that He can show us His power. Amen. And the third one, the last one that we would like to share. Where the Holy Spirit is, there is our true GPS. Amen po ba? Sabihin nga natin, GPS. God's positioning system. Ano yung God's positioning system ng Diyos? Unang-una, kapag inilid tayo ng Panginoon, through the power of the Holy Spirit, maniwala po kayo, the true guidance is there. Amen po ba? Hindi ka mawawala. Pangalawa, the true protection is there. Hindi ka niya pababayaan. And pangatlo, supernatural is there. Huwag na kayong maniwala, huwag na kayong mabuhay sa mga natural things, mga kapatid. Tayo po ay maniwala, mabuhay sa mga supernaturals ng Diyos. Let our faith be founded on the supernaturals of God. Amen po ba? His guidance is sure, His protection is sure, and the supernaturals will experience of those who believe and trust this God whom we are serving. Amen po ba? Pwede? Give palapakan natin si Lord. The path to the true freedom and success, mga kapatid, isn't found in our own strength, but in surrendering to the leading of the Holy Spirit within us. Leading of the Holy Spirit is very important in us, in our journey, in our church, in our family, in our job, in our personal life. Without the leading of the Holy Spirit, napakaganda ng sinabi kanina, the leading of the Holy Spirit is the number one guidance para po tayo maging safe dito po sa mundong ito. Napakarami ng mga GPS ngayon. Pero hindi lahat ng GPS accurate. Minsan, ginamit ko yung GPS dito sa Korea na ang pangalan ng GPS na yan ay ang tagal na nun kasi, pero ngayon siguro okay na. Pumunta kami ng conference dito sa Hanam. Nang nando kami sa kalagitnaan ng daan, sabi niya, you have reached your destination. Nandoon kami sa gitna ng expressway. Totoo naman. Pero yung destination namin nandoon sa baba. Nakatapat, mga kapatid. Oh. Ayan mo ba? So hindi lahat ng destination ng GPS ay accurate. Spiritually,
Marami pong mga GPS ang ino-offer sa atin ng mundong ito. GPS of success. Dito ka na lang. Kasi dito mas malaking trabaho. Dito ka na lang. Ang trabaho dito, mga 12 oras lang. Minsan nakikinsi pa nga makakaipon ka. Tama ba? Pagod ka ngayon. Okay? Pagod ka ngayon. Bukas makalawa, sakit na ang katawan mo. Nagkasakit, hindi ka na nakapunta ng church. Hindi magpahinga, hindi mo nagawa. Hindi mo na-enjoy yung buhay. GPS of this world. Tama po ba? But the GPS of God na ino-offer niya po sa atin is perfect. Amen po ba? I-connect natin ang ating po mga signal sa Diyos. And you will never get out of way. Magiging okay ang destination mo. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Kung nasaan na yung GPS ng mata niya. Isaiah chapter 63. Sabi dito, where He who put His Holy Spirit within them, who led them by the right hand of Moses to make for Himself an everlasting name. Mapapansin niyo po, even the time of the Pentecost, in the New Testament, the Holy Spirit is already there. He is active. He is active there guiding the people. Yung mga na pinipersecute daw, grabe ang persecution during that time. Active na yung Holy Spirit, no? He is their instructions. He is instructing them where to go. During that time, ngayon, nangyayari yan sa mga bansang pinagbabawal ang gospel. Pero because of the Holy Spirit, nagkakaroon sila ng wisdom kung saan sila magtatago, kung saan sila mag-worship. With the Holy Spirit, hindi nila magagawa yon. Punta ka ng China, mag-preach ka doon, in public, hulihin ka. But because of the leading of the Holy Spirit, nagagawa nilang gawin ang mga bagay na yon with wisdom. Amen po ba? Pinoproteksan sila ng banal na Espiritu. Tayo, nasa basement tayo, pero hindi tayo nagtatago, ha? Talagang ito lang yung binigay sa atin ng Panginoon. For now. Amen po ba? Amen. The Israelites weren't just walking aimlessly, mga kapatid. Though sila po ay nilagay doon, they were being Spirit-led. Ginagabayan sila ng Panginoon. O ginabayan sila ng Panginoon. Makikita natin dyan, yung mga ginamit ng Diyos, yung cloud, yung fire. Those are the signs of God's interventions. They were the symbols of the Holy Spirit. Amen po ba? God's presence didn't wait until they arrive. No? It walked with them through every steps wherever they go. Ito po ay kilos ng banal na espiritu. Sa araw na ito, makikita po natin na kung ano yung ginawa ng Panginoon noon ay gayon din ginagawa niya sa panahon natin ngayon. He is still the voice, the guide, the comforter, and the fuel for unstoppable power of God towards us. He is the same yesterday, today, and forever. The God who never forsook the Israelites is the God who is doing miracles in our life nowadays. And He will do that to the next generations to come. Amen po ba? The God who turned wilderness into worship, that the same God is with you today. Naniniwala po ba kayo doon? That God is in us? Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Lives in us. Nandito siya sa ating mga puso. Kaya nga, di ba, if God is in us, who will be against us? Kailangan nating panghawakan yan. Amen po ba? Kailangan nating panghawakan yan sa lahat ng sitwasyon ng ating pong mga buhay. The power is not just about, isn't just historical, mga kapatid. Ito pong mga binabasa natin ay kwento, pero ito po ay makatotohanan. And it is available and active even at the very present time. Because God's power, God's love never changes. His power never stops in us. Amen po ba? So I would like to challenge you, mga kapatid. This is the challenge.
Let us trust God who led in the wilderness of our life. Let us follow the Spirit who never fails. And let us believe in the power that never ends. Unstoppable power, that's the Lord. And let us flows where there is unshakable love. We believe in God, we believe in His supernaturals, and not because nakikita natin yung mga bagay. Ulitin ko, because of the faith of God in us. Naniniwala tayo dahil sa pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And hope that this message will help us to understand who God is in our life. Father God, salamat po, Panginoon. You are so amazing. Salamat po, Panginoon. You're so amazing. Wala kang katulad, Panginoon. Kung ano yung ginawa mo, Panginoon, sa aming mga ninuno, Lord, salamat po, ginagawa mo ngayon sa aming po mga buhay. We just want to pray, Father God, that this family, personally, Panginoon, sa akin, Lord, darating man yung time, Panginoon, na may mga doubt sa akin po mga puso, Panginoon, sa aking puso. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mas makita yung mas maliwanag na Ikaw. Pag dumating yung time, Panginoon, ng panghihina, Lord, makita po namin kung ano yung mga ginawa mo na. Dumating yung time, Panginoon, na kami po ay matitisod, madadapa, Panginoon. Makita namin ang iyong mga kamay, dalawang kamay, Panginoon, ay laging nariyan, Lord, upang alalayan po kami. Maitayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, for an ending love. Lord, pinatunayan mo na yan. Maraming taon lang lumipas. And today, Lord, salamat for reminding us that you are amazing. You are faithful. You're amazing, O God. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Bless your name. Bless your name, O God. Lord, just wanna pray, Panginoon, sa mga kapatid mo namin na nandito ngayon. Ano man ang mga pinagdaraanan po nila. Praying, Father God, that your hands will continue to manifest, Father God, in their lives. The Holy Spirit, yung leading sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon. Hawakan niyo, Panginoon, ang aming po mga puso. Guide us, Panginoon, lalong-lalo na sa mga decisions ng aming po mga ginagawa. For our family, for our church, family, O God, in the ministry, O God, Lord, sa aming po mga trabaho. Guide us, Father God. Guide us, Father God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami aalalayan, gagabayan sa lahat ng aming po mga takbuhin sa buhay. Hallelujah, Jesus. Bless you. Father God, salamat po. Salamat po. Bless your name, O God. Bless your name. Bless your name, Father. We bless your name, Jesus. We bless your name, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa iyo ang kapurihan namin dakilang Diyos. Sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo ang pagsamba. Hallelujah, Jesus. Pangalan ng Jesus.
Amen. Amen. Palapakan po natin ang dakilang Diyos.